Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my previous episode ay naibahagi ko yung harvested bougainvillea rootstock ko for future grafting and napakita ko doon yung mga bougainvillea roots na nakuha ko. And today, ang gagawin ko naman is to graft yung mga bougainvillea roots na yan. Kaya naman dyan na kayo at panoorin nyo pa rin ang episode na ito. These are the bougainvillea roots na nahugasan at nalinisan ko na, then pinatuyo overnight. It is important na tuyo yung roots bago i-graft para maiwasan natin na mabulok yung sayon. And ganun din yung sayon, iwasan natin na nabasa ito ng ulan bago gamitin for grafting para maiwasan din na mabulok pag nakagraft na. Hindi ganun kataba at kalaki yung mga roots na nakuha ko from the bougainvillea tree dahil 2 years old pa lang ito, pero pwede na siyang dugtungan. And this is not my first time na mag-graft ng roots and mas gusto ko ang bougainvillea roots pag i-graft kasi pwede na siyang i-graft agad-agad. Hindi mo na need na mag-antay pa ng matagal. Unlike sa mga big cuttings na mag-aantay ka talagang mabuhay muna ito bago mo mag-graft. Another maganda sa roots ay madali siyang makat or mahiwa dahil malambot lang ito. Ang downside nga lang ng roots ay mabilis silang mabulok pag sobrang babad sa tubig and pag hindi sila nag-graft agad-agad, lalo na kung tag-ulan, ay nagkakaroon sila ng infection like yung nagkakaroon sila ng rust. Ito yung kulay orange na pwedeng makita sa mga stems and trunks ng bougainvillea pag tag-ulan. And maganda din si roots if agaran ang pag-graft kasi ready to graft na siya. But of course, pinaka-okay at pinaka-maganda pa rin ang rootstock na malalaking puno, lalo na yung mga exotic, diba? Tulad na lamang ng mga rootstock galing Vietnam. And nakita nyo ba yon guys? Ang gaganda, diba? Pero ang gaganda din ng presyo. Hindi natin afford ang mga yun guys, kaya gawa na lang tayo ng sarili nating RS. Gawin ko na lang siyang exotic. Char! Pero may nabibili ding mga rootstock na kahit hindi exotic magaganda pa rin naman, and ito ay mas mura ng konti. Mas hamak na mas mura siya dahil galing na dito sa Pilipinas yung mga rootstock na yun. Unlike sa Vietnam na kailangan mo pang i-import, so may mga additional fees pa ang mga yun. Iba din kasi talaga ang ganda ng mga Vietnam RS na yan, and in fairness, ang dami ding may gusto at bumibili niyan. Hindi natin sila masisisi kasi ang ganda naman kasi talaga. And kung may extra budget lang ako, isa na siguro ako doon sa mga bibili, pero hanggang tingin na lang muna tayo for now kasi malay natin, mabibili natin yan sa mga susunod na buwan o taon, o diba? At least makakabili na tayo or makaka-afford natin konting ipon lang. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nag-graft ng mga top rare varieties and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea varieties or bougainvillea grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And by the way, yung top rare varieties pala na aking igagraft ay sina variegated Pedro Bambino and Golden Parvati. And just yesterday, nakapag-propagate ako ng dalawang top rare varieties din na sina Golden Tricolor and Golden Hawaii White. Though hindi siya grafting but rather through the ICU method.
And watch nyo yun guys kasi napaka-exotic ng mga rootstock nila. And itong si Variegated Pedro Bambino ay isa siya sa latest variety na nadagdag sa aking collection and bagong labas lang siya this year. And as we all know, na si Pedro Bambino ay masipag mag-flower and sobrang ganda niya kaya naman perfect ito for grafting. And si Pedro Bambino ay may green leaf and golden leaf versions. And both are maganda and present sa aking garden. Si Golden Pedro ay non-stop kong mag-flower kaya bagay siyang ihilera or pagsamahin sa grafting with Ramona Star or si Baby Bambino. Si Golden Parvati naman, though hindi ko nakikita pa ang actual flower nito, ay isa din siya sa top rare ngayon kahit na yung green leaf and variegated leaf versions niya ay considered din top rare. Yes po, may variegated na din si Parvati. And both of these varieties ay meron sa garden and maliliit pa lang sila. And I am not sure though kung kailan lumabas ang Parvati na variety sa market. And ang kulay ng Parvati or yung bracts ng Parvati ay pink. And since itong i-graph ko ay si Golden Parvati, and isa ito sa pinakagusto ko na type ng bougainvillea ang golden leaves kasi golden nga to si Parvati. And for sure, maganda ito pag nababad sa araw at pag nag-flower na. Tapos guys, monograph pala itong ginawa ko sa kanila and hindi ko pinagsama yung dalawang varieties sa iisang ugat. Maganda din naman kasi ang monograph na bougainvillea na grafted. Pero the usual na nakikita natin ay multicolor grafted bougainvillea which is napakaganda din naman talaga. Pero dapat maingat din tayo sa pagpili ng mga varieties na ating i-combine kasi minsan magkakaiba din ang characteristics ng bawat bougainvillea varieties. Dahil may mga bugis na masipag mag-flowers and meron namang tamad or konting magbigay ng flowers. Tapos meron ding mga bougainvillea na sensitive and meron ding hardy sa araw at tag-ulan. Kaya magandang i-consider ang varieties when it comes sa combining ng varieties for multi-graft bougainvillea. Dito ako excited sa next part natin gamit ang mga mahahaba at mapapayat na mga roots. Though isang sayon lang ang ilalagay ko sa bawat isa pero pagsasamahin sila sa iisang paso. So ang gagawin ko is pagdidikitin ko itong tatlong mahaba at mapapayat na mga roots para at least magmukha pa rin siyang lush and para mas matibay siya dahil tatlo sila. Parang magiging foundation nila ang isa't isa pero for sure lalagyan ko yan ng tulos as support lalo na't hindi pa tapos ang panahon ng tag-ulan at ng panahon ng tag-bagyo dahil may mga susunod pang mga bagyo na dadating at mga malalakas na hangin or yung mga mahahangin. Ganon. Tapos guys, this is my first time pala na mag-graft gamit ang mga mapapayat at mahahaba na roots. Kaya di ako sure if magiging successful ba ito. Pero based sa mga napapanood ko sa Facebook or online ay parang mabubuhay naman and napapabulaklak pa nga nila. Kaya let's see if mapapabuhay natin and update ko kayo guys sa mga susunod na videos ko about this. But for now, panoorin nyo muna itong grafting ng bougainvillea roots ko at tatapusin ko lang itong ginagawa ko kaya dyan na kayo at panoorin nyo pa rin hanggang dulo. And andito na tayo sa part na sinasabi ko kanina na pagsasamahin ko itong tatlong mapapayat at mahahaba na bougainvillea roots. Ang gagawin ko is tatalian ko ng grafting tape
para magsama-sama sila. And saka ko naman sila itatanim ng minsanan sa iisang pot, and this way ay magmumukha silang makapal and matataba, di ba? So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!